Hey shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording. Naguluhan siya. At maaari ito magbago with the time of listening. People change, okay? We learn. May mga chismis tayo na pipick up from time to time na too late na para sa recording to. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas. Mamadali kasi. Oo. Kaya Pagkala ko nga. kaya yung headlines. At sa mga 2 oras na naman to. mga uno na mga nagbabagang baklita, Heartstopper, Season 2, Episode 7, pabigatan sa mga issue ang buong cast. Mhm. Only Friends, Episode 6, pabigatan, ganun din halos technically. But also, happy birthday to Mew. Sex bomb new. Oo, Dapat Sex ganun. Bomb Mew. Oo. Dangerous Romance, Episode 5, tutor ng kailangan live-in pa. Biyan. Diba? Sana all pala, no? Correct. I Feel You Linger in the Air, Episode 5. 6-6 this episode sa pagpaparusa ng mga alipin. Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng September 11 to September 17, 2023. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklita nagbabaga from the House of Becky Lubengteng, ang si Shipperay. Yung pala yung baso doon. Oo, ngayon pala yung ako naman si Shipper Kev from the House of Dragon. At ako naman si Shipper VP, galing sa bahay ng lola mo. And welcome to The Shippers! The yung pala yung baso doon, hindi ko alam. Like, akala ko nag-type ka lang na kung anek-anek. Ganon. Meron yan. Hindi yan yung tulad nung girl group ng Sa Drag Drag Race. Race. Yung isa. No, it's not that. What? Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves of the VLC. So let's get shipping sa una nating baklita nagbabaga para sa linggong ito, ang Heartstopper Season 2, Episode 7 na pabigatan ng issue ang buong cast. Ito na yung parang very typical BL na yung penultimate curse kineso. Actually, I wouldn't say it's a curse. Actually, parang hindi ko na rin bet yung term na curse. Mm-hmm. Kasi wala rin naman, hindi naman all bad yung nangyari dito eh. Kasi, pero lahat, parang nag-escalate. Oo, mabibigat. Nag-escalate. Oo, pero it's not curse na parang, feel ko kasi napaka-negative ng connotation ng curse. Sabagay. Gets. Well, for me, iyon. Ang dami kasing nangyari dito sa mga sa mga characters. Like si Charlie kinonfront na ni Ben. This might be their last time na mag-uusap. Tapos si Nick kinonfront na niya yung tatay niya and yung umuwi sa yung bahay tapos States nga ba sila sa England? So galing Paris si Daddy. Tapos parang sumabog lahat nung family dinner na invited yung family ni Charlie. Tapos dito din naglayas si Darcy. Tapos dito rin sort of parang nasabi na nga ni El kay Tao na natanggap siya dun sa art school. So talagang mag-LD. Hindi man sila LDR. Mga batang to OA din talaga minsan. Pero parang ganoon yung feeling. Oo. Tapos dito na rin na unti-unti na realize ni Isaac na baka
isa siyang ace or asexual. Okay. Ace, oo. Aces and queens, diba? Aces and ace. Hindi ko alam. Hindi ko masundan yung joke niya. Anyway. Yung sa yung sa Bucon. Anyway. Oo. Ano pa ba? Ano pa ba nangyari dito? Yun lang. Yung kay Charlie. Hindi, after pa pala yun, no? After this episode. Sorry. Sa prom pala yun. Finale. Oo. Actually, tapos basta ang sa lahat ng issues ng mga characters na ilahad, ano yung pinaka nag-resonate sa inyo? And why? Please answer. Yung ako yung sa dinner table. Grabe rin yun, no? Grabe kasi yun, dahil parang yung nasuppress, parang ang feeling ko doon, nasuppress si Nick, diba? With all of the pambubuli ng kuya niya, tapos parang yung feelings niya towards the dad na hindi niya nakikita, and parang nagbabato lang siya ng judgments diba? Technically, judgments yan na, sino na ba yung girlfriend mo? Masaya pa ba sa ginagawa mo sa rugby, ganyan. Parang okay, so very stereotypical dad, na parang ang ina-expect niya is yung anak niya maging jock, tapos maraming girls. Ganon. When in fact hindi yun yung hinahanap niya as a son, diba? Hinahanap niya yung support ng tatay niya. So parang nagpatong-patong na. And then kaya that moment was really iconic kasi natawa din ako dun sa parents ni Charlie, kasi parang lumabas is okay pa pala kaming parents, yung gano'n. Diba, may ganong moment, diba, after na parang so okay pa pala din kami, and gusto kasi pala yung kami sister kasama. Ang galing ni Achi. Ni Achi, sobra, diba, na alam niyang binuli niya. He said something, yung kuya kasi niya said something, kuya ni Nick said something to Charlie, na parang, oh my God, if you do that again. Ganon, diba? Yan, tinatukan niya ng barrel. So yun yung nag-resonate sa akin. Pero naalala ko, nag-gets ko kung bakit parang long distance yung feeling kay Tao tsaka kay Elle. Kasi, way back, I think graduate ko pa lang nun, parang nagde-date ako ng someone na taga QC. As in, LDR na yun. Nag-aaral pa siya nun. Oo, nag-aaral pa siya nun sa Diliman. So parang once lang kami, in 1 year na nakita. Dating lang. Alam mo, nalaman yung long distance doon. I'm sorry. Kasi una sa lahat, hindi long ang distance no? Yun na nga. So, pero gets ko 10 kilometro lang yun. Pero exactly. Yung accessibility kasi. Accessibility, it's kind of far. It's so difficult to go to QC. Ganyan. Noong mga panahon na yun, na wala pang Grab nun, parang taxi pa lang ata. Tapos yun pa yung panahon na yung MRT, sobrang hirap. Sobrang hirap mag-MRT noon. Kasi, natawag anong taon yan? 2013. Kag-graduate ko pa lang. 2013. So parang ang hirap na talaga. 10 taon na nakalipas. Ang hirap talaga nung ganong setup. So nagigets ko kung bakit parang si Tao, more of si Tao hindi naman si Elle. More of si Tao yung ang layo niya. Ganon. May abandonment issues din kasi si Tao. Yun nga. Then saka parang feeling ko for people in their state and kumbaga at their age, yun din yung iniisip ko na parang hindi lang kasi yung accessibility yung problema, yung mismong proximity nyo to each other. Proximity, So parang dati pa nag-work pa ako noon sa BGC, so there's no way to go to QC. Yung parang ang mahal-mahal noon. Actually. Diba? Yung circles nyo hindi nag-overlap. So yes, and sila sa England, I'm sure yung 2 hours, walang 3 hours drive doon. away. Yun na nga, drive talaga yun na walang traffic. Mas malaking, so isipin mo, ang layo talaga nun. So gets ko yun. Ako naman, ang pinaka nag-resonate sa akin, actually may kinalaman din dun sa school kasi dun nangyari. Yung kay Ben,
Yung nag-sorry siya kay yeah. Kasi parang, Although na-insin ako dun. But, yeah. oo, yun nga ako rin Kasi parang, ano ba to? Parang turning a new leaf, ganyan, nagsasorry siya, ganyan. Pero sabay, gusto ko to sabihin sa'yo kasi aalis na ako, baka wala na akong chance, ganyan. Tapos parang, could you forgive me? So parang, Diba? ang What dating for? ang dating kay Charlie, una, what for? But also, ba't mo ka pressure rin? Diba? I-forgive ka. After ng shit na ginawa mo, na kahit na hindi na tayo nagkikita, parang greatly affected pa rin ako. Tapos gusto mo, mag-sorry ka lang, okay na lahat. And I think kasi parang hindi na-realize din ni Ben yung effect ng trauma na binigay niya kay Charlie, 'di ba? Kasi hindi niya iniisip yun. Hindi niya naisip. Well, I don't know kasi bata pa sila, so benefit of the doubt. Pero still yun din kasi yung ugali ng character niya. Parang medyo hindi siya conscious about yung repercussions ng mga ginagawa niya. Parang yun nga yung nagiging problem 'di ba? Oo. But also very kasi happy-go-lucky. Hindi rin kasi parang sinabi niya valid kasi yung problems niya of not being able to come out ganyan. Yeah, that's true. But also dahil nga sa masyado kang fixated sa sarili mong problema, yung mga nagagawa mo sa mga tao sa paligid mo, hindi ka na nagiging mindful of parang ganun. Na parang nagiging selfish siya. Oo, nagiging selfish. Actually, medyo ganun nga, selfish siya. But also parang may slight awa ako. Kasi parang feel ko lost cause na siya or papunta na siya doon. Kasi parang hindi mo na ma-redeem yung sarili mo sa taong minahal mo or sinabi mo minahal mo somehow but like sinaktan mo pa rin. Tapos yung metaphor nung graphics doon na the school kasi 'di ba is a very welcoming place and yung exhibit kasi 'di ba parang nasa likod lang ni Nick. Tapos may graphics na parang yung beach tapos yung waves niya rainbow tapos hindi umaabot kay Ben. Kasi yung shore, parang yung shore lang. Oo, parang hindi na aabot sa kanya yung kumbaga what's good na mo-offer sana ng community kasi nga siya na rin mismo parang sinasyan niya that aspect ng sarili niya. So yun yung sa akin. Yun yung mabigat. Mabigat din yung paglayas ni ni Darcy na apparently hindi pala siya out. So, pero maraming ganun, di ba? Maraming ganun. And, mabigat lahat for me. And ano ba to? Actually, ang ganda din nga ang ganda nga din nung mga graphics. Kasi like for example, di ba dun sa bahay ni Darcy, kapag uuwi siya dun, lagi may cloud. Oo, parang umutot si Grimes. Kasi si Purple. Or Violet. Yung cloud. So parang alam mong there's something grim. Grim! Kasi grim Kasi utot ni Grimes Kasi Grimes. Oo, dun sa niya yun, dun sa area na yun. So, yun. Wala. Oo nga, very hindi na siya happy. I mean, it is still, but it's in another level. We knew naman na it was going there. Na magdidig deeper talaga siya Pero are you guys okay with that kind of theme, ganyan, of Heartstopper? Ako, yes. Ako okay lang. Oo. Actually, parang feeling ko much needed direction siya to go there. No? Oo. Kasi parang I've seen tweets about it na parang, it's not the Heartstopper that they loved daw. Although I get it, no? I mean, yes naman. If you're expecting something lighter, diba? Based off from the first season, I would get those disappointments. Or hindi man disappointments, pero like POVs of those people. But then again, I guess we really have to take note na kailangan mag-progress din ng characters mo. Hindi ako at the very least sana magkaroon sila ng open mind and heart. Tama. Heart. Sa pakikinig and in life.
Hindi kasi diba when you get into dami kong kuda kasi ito lang yung ambag ko. Kasi mamaya wala na. Kasi diba when you watch a series or even a movie, you go there without expectations dapat para at least virgin pa yung yung mind mo. Ay, mahirap kasi hindi ka magkaroon ng expectations for a show na second season na. Sabagay. Diba? Oo. Ang also i-add ko na ito na rin yung episode kung saan napansin na rin ni Mommy Olivia Colman na hindi kumain si Charlie na naman. Oo. Tapos umabot na sa point na sobrang concerned na si Nick. Alam mo naman si Nick pag sobrang concerned, nag-google. So, overthink. Oh my God, parang ako. Pag masakit yung ulo ko, hemorrhage. Sobra. WinWebMD lahat. WinWebMD symptoms of brain tumor. Yung mga ganun. Brain tumor, headache, tapos symptom of cancer, ganyan. Laging ganun. Oo, sobrang mali. Sige. Kasi nakakapraning siya. Self-diagnose pa more. Oo. Pero yun nga, yun na yung episode na ginawa niya yun, no? Na tinignan niya. Kasi the signs, diba, are signing. Oo, di kumain, nag-lie siya na kumain siya, had a big breakfast. Oo. Parang di naman big breakfast yung ginawa niya. Oo, wala namang McDo. Hash brown. Hindi siya big breakfast. Pero feeling ko ito yung episode actually na magiging point or magiging parang main point natin pag in-unload natin. Kasi nandito lahat eh. Ito na siya na yung amalgamation. Sure, kaya i-unload natin. Kung may i-unload natin. ng buong season, parang everything led to this. Na parang feeling ko yung episode 8 really is just a wrap-up and the lead to kung magkaroon. Dito lang nag-culminate lahat. Which is, I think that's a better way to describe yung penultimate episode rather than it's a curse. Hindi siya yung Dark Blue Kiss penultimate curse gano'n. Iba. Pero na lahat breaking down, diba? Yun talaga parang I think kaya nasabi siguro ni VP yung curse. Dahil dun sa Dark Blue Kiss, the trauma it brought to our hearts. Ay, oo. Totoo naman. Kasi naalala ko talaga yun. Hindi talaga ako nakatulog. The next day, akala ko may COVID ako. Nagkasakit ka nga, diba? Oo. Sobrang lala dahil di ako nakatulog. Yun yung curse. Napunta sa'yo. So, ayun. Anyway, matatapos na natin siya next week. And finally, na-cover natin beyond the first episode, no? Napigilan i-binge. Or na-sustain. Pigilan nyo. Siya lang. Pero hindi, after episode 7, medyo tinuloy ko na kasi andun ka na eh. Ang hirap pigilan. Hindi rin pala. Iba naman yan. Pero doon na lang ako. Pag-usapan na rin natin. Kasi Netflix, di ba, nag-next na siya? Next episode. So, Mando din yung Netflix eh. Malingat ka lang eh. Biglang, ni-next na. Next episode. Anyway, ayan. Mandohin na rin natin yung next na show naman. Kasi, ayan, bago tayo magdalawang oras ulit dito sa episode na to. Ang Only Friends episode 6 na Happy Birthday to Mew. Ang ganda. Kapapanood ko lang. Ang ganda nung cake kasi yun talaga yung nakasulat. Happy birthday to Happy birthday to you. Which I thought was a pun on the song. Kasi, maybe. Oo, yun nga yun. Hindi ko alam eh. Kasi in English nakasulat eh dun sa sa cake. Oo. Happy birthday to you. Diba? Buti naman nakaabot na rin kay Kevin. Nag-gets na niya. Oo nga eh. Tagal na travel pa. Took him a while. Parang yung travel time lang from Pasig to QC nung Oo, parang ito travel from England to Paris. Thailand. Yun. Pero hindi naman siya super spectacular episode. Like I feel heavier yung mga previews or at least mas meatier. Pero yung nagpaganda dito talaga yung dulo eh. Yung actually the build up.
Kasi yung build up towards that last part. Papalapit Kasi na diba, ng papalapit kay Mew yung balita. oo, yung tipo, putang inawan, some part ba lalabas yung, yung splukan of the, of the And affair. Galing nun. Diba? And when you think nun. na Ray decided to be a good friend, no, hindi. Tinuloy niya. Hindi. Inisplok niya. Kasi lahat din nga sila, asshole. Ko yung, Sobra. pag sinabi nilang yung show, yung pagiging virgin ni Mew is not pagiging virgin sa sa syantutan eh. I think it's more of heartbreak talaga. Kasi siya na lang yung huling naka-experience ng heartbreak sa kanilang lahat. Kung tutuusin. Pero, dito din talaga lumabas na yung, parang lumabas na talaga yung tunay na baho ni Mew. Kasi, we had hints. We knew na siya. Na, Si Mew? oo. Charot. Hindi na, we knew na may tendency siya to be manipulative. And, That bitch. Oo. That bitch. And then, ito na talaga parang, surprise! Kala mo minimake out ka, hindi, papatugtog natin yung Oo. Ang galing sabi. Gagong galing. Gusto ko yung sound na ginagawa mo habang kasabay nag-play. Biglang ganito. Tapos yung nag-preview, yung itsura niya dun sa, ko sa bathtub ba yun or sa pool. Alam mo kung ano yung naisip ko? Ano? Para siyang Maricel Soriano. Sa minsan lang kita iibigin. Nag-snap. Papunta na doon. Ayun, nalisik yung mata niya. Feel ko papunta na doon. Feel ko dapat sumali si Book sa Maxi Challenge, no? Pangako sa'yo mula sa puso. Sa dulo ng walang hanggan. Sabagay. And then parang, okay, medyo lumabas na, bagay kay Book yung ganitong actingan. Yung psychotic na manipulative bitch. I love it. Cheering for it. I don't think it was very manipulative. I think it was just... Hindi. Ako hindi naman. Pero kasi feel ko nag-snap na siya. And that's... and that's the only way he can... Pero hindi. Parang yung ginawa niya kasi hindi lang yung mismong pag-reveal na, uy, alam ko yung ginawa mo. Parang the entire time naman kasi tinetest niya talaga si, diba? Oo. Kala ni Force dito. Top. Kasi si Boston nga pala yun. Pero ang tagal nun. Ang tagal niyang kinimkim. Ang tagal niyang yung act. Para bigyan ng proper reveal, which is very... Hindi ba during his birthday? Ayun na nga. Birthday pa rin niya yun eh. But also, ang haba nun, umuwi sila ng bahay. Tapos parang nagpatugtug pa siya. Talaga sinet niya yung yeah. Talagang So, very meticulous yung steps na tinake niya para mahubaran niya si Top at maihiga niya sa kama para lang sabihin yung at magkaroon ng conversation na gusto ko yung sound. Oo. Referring to, di ba? Parang so, ang galing. Psycho. Oo, by Red Velvet. Di ba? I love it. Tapos, yung isa pa na ko sa episode na to. K-pop? Bakit? Yung hindi ko lang mag-get sa episode na to ay ano na yung agenda hindi hidden agenda. Ano na yung agenda? Hindi ka sure. Different. Different. Ano na yung agenda ni Sand kay Ray? Parang, sino ulit si Sand? Si First. Siya yung in love eh. In love na siya. Yun nga, parang in love na nga siya. Yun na yun. Pakarupok mo, girl. Pinaglutuan pa nga niya, diba? Nung isang episode. Oo, hindi lang naman siya yung marupok eh. And we could, parang the things you do to either exact revenge or to do things for the person you love. I think yun yung ng show eh. Yung theme niya, yung lengths na go through. Na it's not normally nagagawin mo din talaga. Kasi yung ginawa ni Sand, talagang kinuha niya. Dapat hindi alam ni 'di ba ni Nick na kinuha niya yung file. Pero diba, it's not something na
ay parang hindi naman sa medyo out of the loop, pero kasi dahil din kay kay Force sabi sa inyo red flag talaga siya Siya talaga yung dulo ng lahat. Pag pumipitik siya or parang pag pinapakita na yung tunay niyang kulay, ang parang basta very sly na kontrabida. Sobrang magkaiba sila ni Button sa pagiging kalaban. Oo, si Ton kasi victim card ang nilalabas kagad. Oh my God. No, but like very upfront siya. Ang bilis. Like harapan. Oo, confrontational pero siya yung victim. Parang laging ganon. Laging siya yung kawawa. Kahit yung pag-treat niya kay Nick na parang siya talaga yung red flag of all red flag. Of all red flags. Boston, sobra. Pero ako feel ko siya lang yung pinaka-obvious, pero feel ko talaga pinakamalalang kontrabida dito is si Top. But also mukhang hahabol si Mew sa pagiging psycho niya. Sa pagiging Oo. Kasi keep up naman daw. Hindi pwede namang gumawa tayo dito ng hindi tayo pwede gumawa ng characterization tapos ikaw good ka. It's her time to shine. Oo. Diba? Pero ang saklap nung ginawa ni Ray lang din. Totoo, sobrang gago. Oo, yung inisa-isa niya. Yung mga sarili niyang kaibigan. Sobrang OA nun. Like yung sa girls, oh my God, that's not nice. Oo. That's very DDH. Actually. Diba? That's not nice. Yung ginawa niya dun sa girls. Not very DD kasi wala namang puppet si Ray. Sabagay. Pero I mean, yung ini-explore kasi to a friend, diba? It's really not because they don't love the person. It's more of because they just want to vent out something na at that moment. Pero doesn't mean, diba, na but it's not your story to tell. Oo, and it's not your story to tell. So, bakit mo gagawin yun? So, doon ako nakupalan sa kanya. Yun, doon ako nainis. Kasi parang, girl, sabi mo yung problema doon sa dalawang babae. Pero yung kay Top tsaka yung kay Mew, hindi mo nasabi na harapan, nagpaligoy. Kasi naibigay na niya. Pero still, I mean, binlubols kanya na niya dun sa moment na yun. Oo. Yet again. pero feeling ko aware kasi siya na. Oo, tapos tinulak-tulak na niya si Sinigawan na niya, sinabihan na niya Walang hiya ka, di ba? Parang ginawa na niya. Pero feeling ko, ginawa din niyang consciously na i-bait yun kasi alam niyang bibigyan niya ng moment si Mew. Oo, yun. Hindi ko susplok. Ganon. Oo. Hindi ko naman moment to. At pagbibigyan niya si Mew kasi mahal niya si Mew. So, yung moment, sisirain niya yung ang sinira niya yung isa. Oo. Sinira niya yung moment nung dalawang girls. Actually, oo nga, no? Oo nga, no? Very interesting kasi di ba nga, ang dami mong masamang sinabi sa mga tao sa paligid mo. Tapos, since mahal mo nga si Mew, okay. Bibigyan mo siya ng moment. Oo. Pero yung kay Chum, sa kay April, yun talaga yung nagsastand na sila lang yung sane dito sa series na to. Kaya sila yung nag-usap. Alam mo, recently ko lang nalaman nag-girlfriend pala si Chum. Ano ba? April! Matagal na yun. Hindi ko, ngayon ko lang na-realize. Or I wasn't really paying attention to the girls. Bakla ka kasi. The lesbians. That too. I like it. I love that for them. I love na And I think that's very true to life na yung mga lesbians lang din talaga, yung mga babae lang din talaga yung hindi messy. Yung hindi messy sa sitwasyon to. Saka side note lang, medyo nakikita akong kapatid talaga ni Nanon to, si April. Si Noni. Bakit kamukha niya? Hindi kapatid niya talaga. Totoong magkapatid sila. Oo nga, dahil nga kamukha nga niya, kaya mo nakikita. Hindi, pati yung mga, pati yung pangalan, di ba, Noni. Pati yung sa face, pati yung facial expression, parang it's very Nanon School of Acting din si ate girl na mata-mata pisngi-pisngi, gano'n. Parang ang kapatid ni Force yung jowa ni Jenny, na gwapo din. Ang cute nun. Ang cute nun. Give him more lines. Sarap.
Oo. Hindi lang yung nakatayo lang siya forever. Tsaka lagi siya hinahag ni Jenny. Actually, wala na rin nagawa si Jenny. Oo. Nag-aaway na yung lahat. Bar niya yun Bar niya yun, pero naghahoramentado yung isa. Diba? Kimi na yan, be for the drama. Kailangan daw. Pero ang gandang touch din na yung kanta before yung moment ni Ray is yun yung same song nung unang nag-date si Force sa si Book si Top Sasimi. Yung sa Silent Disco. Yung sa Silent Disco. Kasi hindi na naman kumanta si First Oo. Inagawan nga siya ng mic. Di ba? Sabi nga, kantang-kanta ka na ba? Oo. Ayun. So, ang gandang lang na binalik yun doon kasi nga wawasakin nila tong Top sa Mew. Tama. Basag image mo, girl. Tanga pa rin. Oo, alam mo. Nung dumating si nung dumaan si Drake. Tapos, tapos parang, Ganda red, white, royal blue, that moment. I mean, bago dumating si Drake. Kasi nasa plan. Doon sila sa plan. In the middle of the lake. Diba? Yun. Kailan kaya magkakaroon ng development si Nick? Kung kailan kaya siya hindi magiging tanga? Alam mo, feel ko nga walang magkakatuluyan sa show na to. Bukod kay April. Sana. Kasi nga, friends nga eh. Kaya nga, only friends lang. Baka yun. Yun yung reason. Kasi yung friends lang talaga silang lahat. No joke. Hindi pa nga. Mukhang mabubuwag pa nga ang friendship eh. Oo, pati friendship eh. Diba? Oo nga, no? But ako, sobrang willing to make sakay to this train until na mag-crash. It is gonna be crashing down soon. Lapit na. Nasa gitna na tayo, di ba? Oo, saka yung tulakan sa pool next episode na eh. Si Paan yun. Si Paan pala. Ayun, basta yung nilaglag sa pool si Ton. Oo. It's happening. Kasi psycho na siya. Si exciting yung kalat. Let's see. Oo. Actually, ito na yung parang take off point for me, I guess. Kasi sobrang dito na magiging extreme yung mga away. Yung for the first few episodes, parang lahat very relatable content. Feel ko from here on out, parang away na. Away na. Oo. Yeah. So, abangan natin. Masaya naman siyang masaya siyang sundan because like, thank you GMMTV for the makalat baklaan. We're loving it. I'm enjoying. Diba? Okay. Ang next natin naman yung opposite ng kalat. Lahat ng kahulsaman po siya nandito. Dangerous Romance episode 5 na shooter lang, live-in na. Di ba na nagsimula episode 4 na ito na yung nag-move in. So ngayon live-in na talaga silang tunay. At magka-share ng banyo. Oo. Tuntua ako dun. Tuntua ako dun sa share ng banyo na nag-toothbrush. Diba sinabi ni Chimon, ano ba yan? Nag-toothbrush ako dito. Sabi ni Perth, di pwedeng pumunta na siya habang nag-toothbrush ka? Sa banyo ko? Toothbrush lang naman. Tapos yung nag-i-inerte siya na na naka-close yung eyes niya. Hoy, buksan mo yung mata mo. Naka-boxers naman siya. Oo. Labo. Siyempre, pantitis. Oo. Ano ba ito yung pupunta sila sa kabilang university, tama? Yung nag-open house tour sila for the universities na gusto nilang applyan for college. Okay. Naalala ko na. Kasi sabi ko, bakit ba kasi si First yung pinagtugtog dun sa sa kabilang show. At least dito si Perth marunong mag-gitara, marunong din kumanta. Actually, ito nga palang episode na to, napakaraming flashback. Flashbackan. Na naman, medyo ginamit niya talaga. Ginawa niyang typical, as in, TV cliche na instrument ko to wrap this up para lang masabi na, si Xylom talagang in love na siya. Ganon.
Oo. Bakit may flashback? Like what? Lahat. Hindi ko maalala. Lahat ng Pakinig. mga Lahat. titig nila, titigan. Mm-mm. Yung payong, yung basta lahat ng highlights ng mga Nung nung mga previous 4 episodes, Oo. lumabas dito. Mm-mm. Okay. Bago the big reveal na parang, ay! Friends lang good kayo. party. Oo, ang gusto ni Kanghan ay si Pimfa. Ay, Mm. hindi ko mag-gets. Actually, doon ako medyo na-weirdohan. I mean, si Same. si Sinabi ko kayo. si Per na alin? Bakit? Ano yung sabi mo? Yun din, na parang sort of out of nowhere, pero medyo forgivable compared to Together kasi hindi naman siya penultimate episode. But like, Oo. Hindi, pero may clues naman na before na bet niya si Pimfa. Diba? Ayun, so yun. So same na yung kay Perth tsaka kay Pimfa na feelings. Tama ba? Yun ba yung sabi mong weird? Right? Or more of Hindi, like yung kay, yung lang, yung setup lang ng triangle. Parang, okay. Oo, yun na nga. So parang sabi ko, this episode lang na-amplify. Na okay, so crush pala niya si Pimfa. Pero all the time, na last 2 episodes, parang yung attention niya na kay Silom. Landing-landi ka, di ba? So parang, di ko get. I mean, okay. Tapos biglang this episode, introvert yan diyan sasama. Parang, wait lang. Oo, naging aggressive lang siya masyado. Naging aggressive, yun. Doon ako parang Mm-mm. weirdohan. Sabi ko, bakit ganun? Naging ganun yung atake. Doon lang yung may jump lang for me. Kasi hindi nga nabigyan ng di ba sa first episode pa nga, friendly nga ni Pimfa si di ba? Si Perth. Kasi nga, di ba siya pa nag-explore doon sa Lola. Sa bahay ni Lola. Ni Lola na na ito yung pinagagawa nung grandson nyo. So parang, okay. And then ngayon, biglang, introvert yan si Silom, di siya sasama. Sige, Silom, gumawa ka muna ng whatever dyan. Dito muna kami ni Keme, ni Pimfa. So ayoko din sana na yung triangle na ganyan kasi ang labas tuloy, di magiging consolation lang si ate teacher. Oo. Yun na pa nga, ang akala ko pa nga na crush ni Pimfa si teacher. Hindi ko dapat nga sana binuo na lang yun. Sana hindi siya siningit doon sa dalawang bakla. Diba? Sana parang hindi hindi na na ng sariling pagbuo para wala kang consolation na labas. Parang wala nang Pimfa Silom na connection. Oo, kasi di lang siya nag-make sense. I mean, pero tingnan natin. Probably. In the future. Baka naman yun yung danger. Yung ma-in love sa lalaki. Oo, yun yung danger sa dangerous romance. Kasi pero tingnan natin, malay mo instrumental din naman kasi si Silom for Pimfa to know kung sino talaga yung gusto niya. Gagi, ang ending naging Be My Favorite. Iba. It's giving Be My Favorite. Kasi parang ganun. Oo. Yeah. Tapos like, I think parang dito tinuloy yung trajectory sana ng Be My Favorite. Ng Be My Favorite. Be My Favorite yung maayos yung setup pero parang wala rin naman talagang hindi man talaga actually humantong sa ganito di ba? It was just sudden. Feeling ko it was there, hindi lang nga siya na-establish properly para pagpasok sana ng episode na to. Medyo na-gets na natin yung pagbuo ng triangle. Bigger surprise sana yung may gusto si Pimfa kay Silom. Ako, I'd rather not. Oo, kasi like for example, di ba nung mga last few episodes, yung kumain siya sa steak, ang nag-arya pa nun si Pimfa. Di ba? Yung pangalawa nung may yung second time. Yung second time, di ba? Ine-escort niya, Oo. Parang, okay, akala ko friendly lang. Well, ayun. Ay, pero ang gusto ko dito yung side couple na nabubuo out of spite. Oo, no? Bagay sa kanila. Bagay yung sa kanila. Sobrang brat. Oo.
So na lagi nauudlot yung bugbugan nila dahil hindi pa magaling yun. Tawa na parang bubugbugan tayo pag magaling na yung kamay mo. Pero yung bugbugan yan. Naka-schedule. Mukhang sa kama na mangyayari yung bugbugan na yan. Ay, ganung bugbugan pala. Oo. Actually, mas gusto ko nga sila go. Kesa doon sa show na yan. Kasi bait-baitan yun. Bait-baitan si Pawin. Parang, actually, sila parehas. Sila parehas. Bait-baitan. Apparently, hindi kaya ng acting abilities nila yun. Mas kaya nila tong may spite and galing ni Win Pawin. Win Pawin tuloy. Tama ba? Tama, Win Pawin. Tama. Ang galing ni Win Pawin nga sa ganun sa yung makulit. Di ba from The Eclipse? Bagay. Bagay sa kanya. So, ayun. At tas, pala, na-realize ko, di ba sa cute names na may connections, yung Siloam at Kanghan, yung Wind at Windmill. Si Ate Pimfa at si Ate Nap daw, si teacher. Kasi si Pimfa ay paint the sky. Si Nap daw ay counting stars. May ganong kineso sila sa pangalan. Girl, alam na. So, sila talaga ang mentor. Tunay na side couple. Yung mga Pinoy BL, hindi ganyan yung mga ibig sabihin ng pangalan. Ano ba yung mga pangalan sa Wala lang. Parang hindi naman kasi tayo ganun magpangalan. Meron na ngayon, diba? Yung mga diwata, Malacan, ganyan yung mga pangalan ng mga tao. Actually. Imogen. Tagalog ba yun? Filipino. Tagalog yun. Imogen nga eh. Imogen. Anak ng tawag doon. Basta. Sa atin kasi yung mga pangalan, yung mga pinagsasamang pangalan ng magulang eh. Di ba? Junebird. Diba? Roberta. Ayan. Pero, tignan natin kung may iba pang pangalan na mag-come up sa mga susunod na episodes. And so punta na Jonah Ray. Jonah Ray. Ang ganda. Okay. Yung pangalan niya sa anak niya. Serte nun. Charot. Anyway, pumunta na tayo sa ating huling nagbabagang baklita, ang I Feel You Linger episode 5. Na alam mo, naglinger lang siya. Yung episode. Pero ang dami ko nang naisip dito dahil sa episode 5. Wow, nag-iisip. Hindi, yung episode 5 kasi is parang wala masyadong saktuhan lang yung kilig, ganun. Wala pang Fico next episode base sa preview. Kasi parang kakaano lang eh. Nagustuhan ko yun yung bandang start ng na parang 'di ba parang dumadalas na yung mga yung mga visions o yung hangin ni kada nagdo-drawing si Jom, tapos yung nalasing, tapos nagising pa siya, 'di ba? So ang hot ni dito ni Senyorito. Kunyay. Kasi nakahubad siya the whole. God. Nakahubad siya the whole time habang kino-comfort niya si Jom. Parang nakahubad siya pero minamasahe niya yung temples ni Jom. Tapos parang sabi ko, kuya, baba mo pa. Lower. Pero ang ganda nung talagang medyo in-establish na okay, bakla si Kunyay. Tunay. Yeah, sinabi niya parang, nung bata ako. Hindi, saka yung pinapahawak siya akin. Kasi daw sakitin siya. Saka yung sinabi niya na yung tinanong niya si Jom kung may nagawa ba akong habang lasing ako kasi baka ang ganda. 'Di ba? I was scared na like what? Parang sabi niya takot na hayaan ko yung sarili kong ilabas yung gusto kong gawin. Yung nais kong gawin. Ang ganda nung bitawan nung linya. Ang ganda nung writing actually kung tutuusin. Kasi it's so period drama. Well, to be fair, hindi pa naman ako nakakanood ng ibang period drama na Thai. But also sobrang ito
Wala, parang balagtasan. Siguro ito yung equivalent ng balagtasan sa Thai. Parang ganun. Oo. Tapos sobrang formal talaga yung pagsasalita ni Kunyay. Ayun, Compared din kasi kay Jom na nagsislip talaga siya into more colloquial Thai. Tapos minsan... nag-okay nga siya eh. Oo, di ba? Okay. Oy, pagod na Girl, ako. paghahalataan saan ka galing. Oo. Ayun. Tapos, dito ko na yung theory ko lalo. Medyo nabibuild ko na yung mga theories ko around it. Kasi di ba may part na dati hinuhunt lang siya nung sino yun? Yung tito na main na taga-ayos contractor niya sa bahay. Oo. Di ba hinuhunt lang siya nun? Tapos ngayon nagkakaroon na siya ng medyo full transfer talaga eh. As in, lumilipat na ulit siya. Nagsislip na siya sa timeline. Kasi nabanggit na parang basta bago siya matransport nung day na yun, di ba? Parang noong umaga pumunta siya dun sa bahay. Tapos tinanong ni Tito na parang, nandito ka lang kagabi, di ba? Parang gano'n. Tapos wala. Tapos yung pala yung past niya yun na yung nagtatawag kay Tito. Oo, na nag-traverse. Ang galing. Ang galing ng pag-warak ng time chuchu nila. Oo. So parang feeling ko hindi siya time travel. Kasi diba meron pang part nakita niya yung sarili niya eh. Nakita niya yung present self niya. Oo, more than once. Oo. So parang it's either, to me, si Jom in the present timeline and si Jom dito sa past na timeline ay talaga magkaibang tao. Pero yung consciousness niya yung nag-slip in time. Oo. Ay, so pareha siya nag-exist. Baka magkaiba ng baka yung puso nung dating Jom napunta dun sa bagong Jom. Oo, kasi na-aksidente, tapos kinailangan. Tapos, binatorfan. Tapos binatorfan din in the past life. So, 100 years na yung pusong nilipat sa kanya. Oo, tama. Well, technology. Sci-fi pala to. Pero yun, kasi... Totoo. Pero yun, kaya feeling ko, magkaiba siyang tao. Consciousness niya lang yung nag-slip back in time and into kung sino man yung quote-unquote, pinoses niya in that 1920s timeline. Either that or... Siya pa rin yun, though. Ayaw nga, consciousness pa rin niya. Kasi parang... Consciousness niya. Consciousness niya. But like, na-aware din. Basta, feel ko parang there's more to it than just parang they're just different people. Parang meron talagang... Oo, may connection sila somehow. Diba? Could be the same soul, pero like, magkaibang entities sila na nag-exist. Oo. In the same planes. So, umaandar pa rin yung present. Hindi yung tumigil. Kasi konti lang yung overlap eh. Oo. So, sana ma-explain nila yan ng maayos later on. Like, parang kung ano nga ba talaga yung nangyayari kay Jom, ganyan. Tapos, ang ganda na-appreciate ko yung conversations nila talaga. Lalo na yung habang yung nag-ano sila ng garland, ganyan. Medyo na-OOA-an na ako dun sa pagiging ni Jom. Pabebe niya masyado. May times parang yung pagiging pabebe niya. Parang sobra na. Yung natapos niya yung garland na, parang, ang galing ko. Parang, tuk-tuk-tuk. But also parang kay Kunyay lang naman siya ganun. Baka ganun talaga siya. Baka ganun siya makapag-flirt. Ganun yung paglalandi niya, no? Parang, kung ganun yung itsura, diba, ni Kunyay, why not? Why not? Diba? Ako rin. Diba? Makagawa nga ng garland. Galing ko. By all means, ayun. Oo. Sige naman. Pero ang ano lang din, ang ganda lang din nung dito na rin para na-establish yung kung bakit ganun ka timid si Kunyay. Kasi parang it goes beyond him eh. Kasi galing siya sa... Ewan ko, ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin ka eh? Hindi, parang wala naman siya, no. Kasi galing siya sa sakit nga. Di ba yung sabi niya? Kaya siya malamya. Sakitin siyang bata. Oo. But like, it goes beyond him. Na understood ni Kunyay na wala siya sa position of power. So, diba?
dahil may nagdedesisyon for him. Kasi Basically, kahit magulang na niya. mayaman Yung siya, magulang, oo, diba? Oo, lagi magulang pa rin nagde-decide, niya diba, eh. for him. Oo. Mm. Also, ang gusto ko kay Kunyay, yung dede niya. Charot. Nalala ko na naman nung about yung parents, yung previous episode, sorry. Hindi Oo. pa kasi napapanood to eh. Yung previous episode, sabi diba niya, pwede po ba makitulog na lang sa akin si Pijom, ganyan, keme. Sabi nung nanay, hindi. In my head, alam nung nanay, magsasyantutan lang kayo. Hindi. Ewan Oo. Alam ko, ni ako doon. mommy. Alam niyo na Mother yun, knows te. best nga. Alam niyo Oo. yun, te. Huwag kang Love ko yung approach ni Kunyay kay Jom. Kasi parang alam niya si Jom may pinagdadaanan. So parang lahat ng actions niya, lahat ng pag-check up niya dun sa tao, wala na. Parang nakita ko yun sa ibang love teams. Pero not at this level na parang mas dama ko yung concern niya kay Jom being na marami siyang hindi naaalala, quote-unquote, di ba? So parang ang laging approach ni Kunyay, parang I want you to feel better. Kesa sa I like you, kaya ganito. Parang ganun. Parang mas nauuna yung care. Mas dama ko yung care niya Yung kesa dun sa... care. Oo. Oo. Kasi doon lang niya na-express yung love niya. Kahit yung love, hindi pa niya kaya gawin ganun ka-obvious. Oo. Kasi nga tinatago niya. Yun lang. So ang love language niya ay? Care Bears. Pwede, sige. Garland. Anyway, Garland. Gusto ka ng bulaklak. Sampaguita. Oo. Ayan. Anyway, sige. Tingnan natin next episode. Medyo naman, ako kapit na kapit pa ako sa kanya. Like, hindi lang siya... Ang ganda kasi ng lahat. Ang ganda nung babad and everything. Oo. And sobrang nai-invest din ako dun sa culture of having many wives. Kasi parang, diba, ayun si Ate din. slut it up kasi she's a slut. Oo, and she's the new wife. Ganon. Oo, so nagdamit ng red. Oo, with lace. Kasi nga, popokpok niya yung sarili niya. Pero yun, ang ganda nga niya, and parang favorite child to ng director na obvious na at this point. Kasi to think na yung director nitong I Feel You Linger in the Air ay director din ng Step by Step, Something in My Room, saka Hidden Alam Agenda. mo mukhang sabay-sabay niya direct yan. Tapos obviously, wala na siyang energy sa wala Hidden siyang time Agenda. sa Step by Step. Ay. Siya rin director ng Hidden Agenda. So parang obviously, alam mo, feeling ko naubos na. Naubos siya, oo. Oo. Kaya ayun. So, also, ito nga, yung headline, ang daming alipin na pinarusahan. May parusa din si Jom, di ba? Oo. Kasi nga, di rin siya kakain. Tira-tira lang ang kakainin niya. Actually, nung sinabi yung parusa, parang you'll eat leftovers for 2 weeks. Parang, kung nga si Neri Miranda, di ba? Every day. Tapos, what is 2 weeks sa puro leftovers? Mga nakain naman nila, engrande din. Hindi, leftovers din nung kusina ng mga alipin. So, ibig sabihin, everyone gets to eat first. Pag walang natira dyan, wala kang kakainin. Ganun ba yun? Sorry, ano ba alam ko? Kasi nga, ang basihan ko nga kasi yung kay Neri Miranda. Peanut butter sandwich. Tapos, may kagat. Sarap. Ganon. Kagat-kagat ka lang. Hindi mo uubusin yun sa yung sa breakfast mo kasi nga, kailangan mo kainin sa dinner. Para magkasya yung 1,000. So ayan, abangan natin yung episode 6 kasi invested na rin talaga ako dito sa I Feel You Linger in the Air. In the Sana air. May lingam. Sana may lingam. Tignan natin. May reveal na next episode. Oo. Sana maghubad pa si Señorita more. Oo. So ayan. Anyway, yan ang ating mga nagbabagang baklita para sa linggong ito. Syempre bago tayo mapunta sa baklitang iba, don't forget na ilayag nyo ng inyong mga reactions, opinions, kung ano-ano pa.
sa social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok para pwede natin pag-usapan yung mga bagay na pinag-usapan din namin. Ayan. Kung may bet kayong tanungin or i-correct kami nandyan. Bukas ang ating hotline. Ano yung hotline sa Tagalog? Mainit na na linya. linya. Basta bukas ang ating Tagalog ng tanggapan. hotline. I guess. Nagbabagang linyahan. Tawagan. Ganun. Pwede. Ayan. And syempre, may mga Q&A and polls every week or every episode. Kaya balikan lang natin yung unloading ng Be My Favorite kasi may dumagdag na sagot dyan from Ian. Sabi niya, ang tanong kasi is, will you go back in time for someone? Ang sabi niya, ako yes. Kasi at least, Kaya? Kasi parang like Be My Favorite na bumalik in time. We're going back in time. Okay, go. In time. Go. Ang sabi ni Ian. Balikan natin. Sabi ni Ian, ako yes. Kasi at least I've tried na itama at makita yung magiging outcome ng pinagsisihan kong mga bagay. Kasi forever ka mag-wonder ng mga what ifs. Ay, maganda yun. Ganun. Diba? May maganda point. Yun. Kaysa what if mo, diba? Balikan mo na lang tapos gawin mo. Try mo lang ulit. Oo. See it's fits Baka for the mag-work. better. Correct. And then tinanong naman natin sa unloading ng episode na to. Balik ko nga. Balik ko nga sa umpisa. Inulit. Para first time ko ulit. Ayan. Tinanong naman natin sa unloading ng Red, White, and Royal Blue na what team are you on? Are you Team Alex, Team Henry, or Team Pareho Me? Bakit hindi? And 33.3% lahat. So pantay. It's a tie. Ay, it's a tie. Tayo din naman. Tayong tatlo lang naman. 1, 2, 3. Tayong tatlo lang yan. Ano ba? Nagulat ka pa. Pero ito, hindi tayo lahat tatlo lang yung sumagot. Tanong natin sa Tidal Wave Weekly naman last week kung sino mas pogi, kung si Nonkun o si Bright. 100% kay Nonkun. Alam mo, boboto na ako dito. Boboto ko si Bright. Ay, ikaw yung tipa kasi nila. Hoy! Hindi naman siya pirate. Wag ganun. Kirat lang yung isang mata pero hindi siya pirate. Hindi naman pikit. Gabi kayo. Anyway, yan ang ating mga poll and answers from the previous episodes. So, ngayon mapunta na tayo sa ating baklitang iba. Shipper Kevin, hatid mo na, go. Okay, so para sa mga baklitang iba, Hidden Agenda episode 11. Lapit na ba matapos? Bakit hindi mo? pa? Oo. Ang tanong, bakit hindi pa? At bakit nandito pa to? We're in it to win it, mga mi. Oo. Diba? My Personal Weatherman episode 5. For more alaga, be more depressed. Tapos si Kiseki episode 5, ang mga couples, almost but not quite. You Are Mine episodes 1 and 2. Babagong-bago to The new employee but make it more kenkoy. Ay, ganun naman yung storya. Okay, anyway. At may lalayag mo kaya ang Beluga Live in Manila sa, oh my God. Kami mag-host nito, manifesting. New app para sa questions ni Portside reporter Matt Ordonez. Ay, kabog. Oo, kasi meron siyang tanong. Full name. Full name pa. Full name yun nasa username niya. So, diba? Meron kasi siyang tanong, hindi pa namin masagot kasi bobo kami. We need time to think. Give us time to think. Give us time to think. Oo. Gagawa na namin ng isang buong episode. At kailangan namin ng more time to think. Oo. So, doon sa episode na yun, magti-think lang kami. Magti-think. If we can, we'll try. Magti-think kami. Operative word try. True. Magti-think kami. Magti-think you. Ayun ka. So, abangan nyo rin yung episode na yan. And syempre yun nga, yung Beluga Live in Manila, nasa September 30. Ano na? Matagal na tayo let's go. Oo. Sige pa naman na tayo bumili, pero
Mag-i-email pa ako sa Wilbros. Oo. So, pag Wala mo ka. pag nag-work Bago yung mag-email manifest, ka na ngayon. Kasi ang Mag-email na ako ticket selling sa September 30. hindi, bibili nga tayong pero- ticket. Kung ma-manifest yun, dapat i-manifest. Bebenta natin yung ticket. Oo, tsaka tawag dito. Magiging For sure scalper naman, pa kahit tayo. for sure Oo. naman, hindi pa Slash. naman na-finalize yung mga bagay-bagay. Pwede pa magbago yarn. Oo. Diba? Wala pa. So- Kaya go, hinihintay lang ang email ni Shipper Kevin. Mm-mm. Palalansahan bukas. Ayan. So, sige. Anyway. Punta na tayo May sa email ad, saka yung landline. Oo. Nandyan nakapin sa group chat. Okay, so mapunta na tayo sa ating baklitang iba. Simulan ko na ha with Hidden Agenda Go. episode 11 kasi mabilis Alam mo lang ko, naman to. Tapusin mo na rin. Tapusin na natin to. Oo, nandun ako sa point na ano na. Dali. You mean you've gotten Go tired na. of it na? Alam mo yung habang nagpapainit ako ng pagkain ng dinner ko nung Monday, nandyan na lang siya, nagpe-play na lang in the background. Kung ano na lang yung ma-pick up ko, yun na lang ipipick up ko. Ganon. But anyway, may dilemma nga si Zoe dito kasi he wants Kasi to hindi make ka na raw his mom nanonood. proud. O yun din, hindi na ako nagpe-pay attention. Gusto niyang maging proud sa kanya yung mom niya by winning the debate contest at maging best speaker para siya yung ipadala sa further studies in Finland. And Na all. oo, so may ganung pressure and what not. Pero ang ending, sila yung nanalo ng debate. Sila yung grand prize winner. Pero ang best speaker ay si Nita. So, That bitch. oo, diba? Si Nita. Oo. Kasi hindi siya sinita. Alam mo, namumuro Hindi na siya yung Kevin. sinita. Kaya siya yung winner. Daming baon parang nakapag-twister Daming baon. prize ka. Oo. Hindi pa eh. So, kahit 3 beses ka na this week, sabi mo. Nakakaloka talaga. 3 beses na ako. Oh my God. Mag-record nga tayo minsan, tas lahat tayo may May twister prize. Pero So hindi good. tayo sponsored. Pero kakain lang. ng Mukha lang twister tayong sponsored. Diba? Oo. So yun, medyo nasad-sad siya, kinomfort siya ni Joke, ganyan. And si Joke din naglabas ng sariling joke. Hinanaing ganon na siya, na hindi naman daw ganon ka-supportive yung family niya, pero in the end, sinurprise siya nung nalamang nanalo. Siya lang yung wala. Oo, kasi kino-comfort niya nga si Zoe at birthday ni Nita, sinelebrate nila. Mga ganong keme. Tapos may portion pa na na-hospital yung tatay ni Zoe kasi operahan. Pero dumating dun si Zoe at tinawagan siya. Tapos na yung operasyon. So parang, all's well na, okay na ako, ganyan. Parang yung sa nanay ni, sa my school Same president. hospital kasi sila inopera. Oo, inoperahan. Okay na siya. Sa ulo lang. Oo. Tapal lang Same ng procedure. Oo. God's pad and you're Ganyan. good. Brain But tumor, okay lang ito. na. Oo. Diba? But ito yun nga, naoperahan si Daddy. Si Daddy pa yung tumawag. No, nasa hospital ako by the way. Ganon. Basta gulat-gulat siya na parang, nasa hospital kayo. Sugod siya sa hospital. Pagdating niya doon, nandun na rin yung nanay niya na, huy, ano bang pinagagawa mo? May debate ka bukas, ganyan. Huwag ka mag-alala. Okay na siya. Huwag ka mag-alala. Tumor lang to. May debate ka. May debate ka. Hindi, pero kasi pagdating nga niya doon, tapos na yung operasyon pala, apparently. Tapos parang, anong nangyari? So, yun yung hidden agenda mo, gago. Hidden. Every week talaga iba-iba yung hidden agenda. Tapos yun, tapos kinabukasan nag-finals na sila ng debate, ganyan. Tapos nung tapos na, and hindi na mapaproud yung nanay niya and what not. Yun nga ba yung timeline? See, I'm lost na, whatever. Basta yun, naman, parang hindi, okay lang si mommy, ganyan. Proud ako sa'yo and what not. And then the day after palalo, nagka-sepsis yung tatay niya, na-infect yung operation. So parang, di balik tayo sa hospital, tapos parang bagong na naman, bagong problema na naman sa, hidden din yun. Yung hidden din yung bagong agenda. Mm-mm. Baka hindi talaga hidden agenda to, baka new agenda every day. No, every day. Diba, of our lives. What's the agenda for today? Oo, no. Ganun. Mancom lang pala to. Ito yung parang feeling ko, sinusulat lang nila yung script as they go.
Tapos habang nag-shoot na sila, doon na lang parang, ay, Surprise, bakit nga? guys. Oo. Parang, ay, dumating si Zo na operahan na yung tatay. Wala tayong drama. Oo, te. Bigyan natin ng infection. Ganun. Alam mo, feel ko yung ship na yan. Ano? Wala. Oo. Not for me. As the song goes, it's going down. Charot. As the song goes, get down, get down. And move it all around. Oo. Alam mo, okay naman yung Jongdunk eh. Hindi ko lang alam why they're given shit. So, baka ano lang, minalas lang sa raffle. Mali mo, may equal chance lang din sila to be a boss and a babe. Kaso, sila lang talaga yung malas na bunot. Oo. So, ayun. Yun lang naman ang Hidden Agenda. Episode 11 na, no? So, parang finale na ba next week? I don't know. We'll see. Sana ang Hidden Agenda pala, tapos na pala ang show na hindi mo alam. Na hindi mo alam. Yun yung hidden sa kanya. 12 of 12. So, finale na next week. Hindi tayo sure. Okay. May special episode pa yan. I guess. Charot. No. I don't know. May R-Sky. Okay, next. Ang My Personal Weatherman episode 5. Hindi ko napanood to. More depression, more alaga. Alam mo, ang hirap kasi parang they're trying to be as, para sa akin ang dating sa akin, parang nag-attempt sila maging slice of life na show. Pero yung setup kasi nila, hindi pang slice of life. Medyo bad foundations for ganitong storytelling. It's very weird. Oo, kasi di nga, so yun yung concern mo. Hindi talaga siya, di ko alam na slice of life yung gusto nila i-attempt. Kasi it's not. Parang gano'n kasi yung last episode, di ba, parang yung episode 3, nag-date sila, ganyan. Tapos nung episode 4, parang niyaya si ate girl na mag-dinner and drinks. Tapos nalasing si Parang lang glimpses lang on their life na hindi rin naman ordinary to begin with. Kaya parang may disconnect tuloy for me. Kasi yung episode naman now, may tawag na na si Santes, si kuya mong artist. So depressed siya, like parang hindi kumakain, hindi kumilos sa bahay, ganyan. Tapos dumating si Weatherman. Si Weatherman. So inasikaso niya as in caregiver mode siya ngayon na siya yung nagluto, tapos parang pinaliguan pa niya. And then, as in nag-bathtub pa sila, tapos parang kaya naman para niyang kumilos. Tapos kaya nga, pag-abot pa nung Kiko man hinihingi pa niya. Yun nga, ewan ko basta, sobrang na-weirdohan ako. Tapos, ang parang may sort of miscommunication sila na parang gusto kasi ni artist na i-prove pa yung sarili niya as an artist. Ganyan. Successful na na magkaroon ng successful na manga. So, after nung masisante siya, gusto niya maghanap kagad ng ng trabaho, and inofferan siya ni bestie girl niya na mag-assist sa kanya dun sa mangang ginagawa niya tungkol sa buhay nila ni Weatherman, ganyan. Kasi Weatherman naman, parang hindi niya nagigets kung bakit gusto pa niyang magtrabaho when ando naman siya to provide, parang ganon. So parang ang dating sa kanya, he's being insulted in a way. Dahil, basta ewan ko, hindi rin sila nag-uusap ng maayos. Baka I think kaya yung slice of life hindi na-achieve dahil sobrang problematic ng scenario. Yung setup is sobrang what the fuck, diba? Right. Tapos saka yung logic ng characters, walang foundation. Walang pinanggalingan. Well, kasi walang foundation kasi iba yung prinesenta nila sa umpisa nga, diba? Yung setup. Kasi nag-concealer agad. Oo. Walang maayos. Hindi man lang nag-primer. Walang sunblock. Oo.
ang labo tuloy ng timpla nung storya. Kasi parang, yun nga, kasi ibig mo sabihin, all this time, nung nag-start sila mag-live-in, hindi sila nag-date, hindi sila nag-inuman, hindi na-depress yung ano. Kasi lahat yan parang entirely new to the both of them. Parang, di bali sana kung gwapo sila parehas eh. Not my type lang, but like... Also kadiri yung nagpainom ng tubig kasi nga hindi kumikilo si artist. The artist. So para pinapainom niya sa baso, ayaw uminom. So ang ginawa niya, uminom siya sa bibig niya tapos parang ibon. Yun niya sa bibig niya, ano. Sobrang hindi siya sexy tignan. Like, what is that? Ew, that's unsanitary. But like, Okay, next. Next. Next na. Oo, yung series na parang pinanood ko sa showcase ng mga TV sa Abenson, ang Kiseki, episode 5. Medyo wala masyado nangyari dito, no? Feel ko parang isa-set up pa lang nila. Ha? Episode 5 ano ba set up? Oo, kaya nga, isa-set up pa lang? Oo, medyo mabagal ang ano niya. Mabagal yung flow nung parehong couples, both yung main saka yung side kasi parang ayaw po mag-inan, parang clear naman na gusto parang nagki-care yung isa dun sa isa, tas hindi sila nag-uusap ng maayos, chenes. Hindi, tas hindi siya torpihan eh. Halatang yung characters have different priorities, hindi love. Oo, hindi torpihan eh. Hindi sila nag-a-attempt din talaga to say it eh. So parang hindi lang talaga nila priority. Oo. Kasi nga, Kimi lang. Baka yun. Sure. May dakutan dito. May dakutan na ginawa si Kuya. Apparently, pag bagong gising si Kuya, ay kung ano-anong ginagawa niya. Either hahalikan ka niya or dadakutan niya yung pants mo. He's horny when he just woke up. When bagong gising. Like, wala masyadong nangyari nga sa episode na to. But also, feel ko kaya, ewan ko kung may kinalaman, pero feel ko yung mga Taiwanese BL, this and yung huli nating nilaglag, plus etong bago, yung You Are Mine. Parang napaka-old-fashioned ng mga Taiwanese BL. Yun nga, medyo nag-step back ng konti. Nag-regress sila. Oo. Kasi pati yung production nitong Kiseki, parang alam mo yung mga pinapalabas na video sa showcase ng TV sa Abenson or sa Automatic Center. Yung mga gano'n, yung sobrang 60 frames na pinong-pino. Ganun talaga. Parang walang dramatics. Parang parang handycam. Parang handycam yung gamit, yung quality. Nung bagong-bago pa lang yung handycam at kaya ng mag 1080p 60. Ganon. Parang, Tapos kahit kulay, wala. Walang timpla, walang, basta tas yun nga, very old-fashioned. Yung mga, kaya rin hindi umuusad kasi nga, yung mga tropes na parang, hindi marunong mag-express ng feelings, tas may mga miscommunication, parang basta sobrang luma ang dating. Oo. Actually, pati yung characterization sa kanila, parang ang old-fashioned masyado. Baka kaya, episode 5 pa lang, hindi. Yun nga medyo wala pang nangyayari. But like, ako gusto pa siya mapanood kasi medyo okay sana yung set up. Better than My Personal Weatherman. But like, where is this going? Where is this going? Is this catching up to 2023 at least? Oo, parang hindi. Parang at best, 1998 at best. Charot. Diba? So, ma-move na tayo dun sa isa pang Taiwan. Yung susunod, You Are Mine. Oo, na bago na. Maganda ba? Tapanorin ko to. Medyo cute yung boss kasi nga parang nga siyang budget Kurosawa. Oo. Para siyang plus and minus yung pagiging Kenkoy. Oh my God, no. Oo, pero ganun din pati yung production. Para din plus minus. Ganun. Oo.
Mami. Na pwede ma-wash out yung yung mga characters any moment. Oo. Basta ang weird. Basta parang ganun nga yung sir. Parang the new employee na parang sobrang strict si boss, ganyan-ganyan, work lang. Pero ito ito pa, naka-add dun sa pagiging old-fashioned. Very misogynistic yung line of thinking nila na ang premise kasi ng storya, lalaking assistant ang binigyan nila sa president kasi lahat ng mga babaeng naging secretary niya umiiyak dahil sa pinagagawa ng boss nila sa kanila. So parang inisip nila parang di lalaki na lang para kayanin yung trabaho. Parang ganun. Very misogynistic na parang basta pag babae iiyak na lang kasi. Parang ganun. So yun yung premise niya. Sobrang fish out of water yung term. Yung secretary na instead na kumuha ng experience, kumuha ng baguhan, ganyan. So, yun yung premise ng show. Tapos, for some reason, since BL nga to, parang si boss sa kanya. Nahumaling. Oo, nahumaling. Kasi ang weirdo. Parang gano'n, na-catch lang yung attention niya or nag-peak yung interest niya or something. Kasi minasahe din siya eh. Oo. Parang, huwag kang magamot. Kailangan natural. Masahin kita. Yun. Hilot ang sagot. Hilot ang sagot. Oo. Pero yung pagkakagawa sa kanya kasi, parang hindi, yun din, para din siyang showcase sa Abenson. Ganon. Tapos, sabi ng cinematographer, ang style natin dito ay overexposed. Yun na nga, yung tipo tipo kukunin na ni Lord. Oo, parang pwede na nga sila ma-wash out any moment. Shot with snow cam. What if? Naka-snow filter. Oo, yung pala siya. Oo, gamit Android. But like, ako na-appreciate ko naman na at least meron from Taiwan. Kaso parang yung mga lumalabas so far, parang laman siya. Walang naiaakyat. Oo, parang walang naiaakyat. So, tinan natin. Ikaw, panoorin mo rin yung You Are Mine. Medyo naman siya. Tolerable? Sure. Parang mas gusto ko yung Kisaki pa rin. Kasi may kiss. Eki. Sa Eki? Oo. Ako na ako sa Kiseki. Parang, bato. Kasi may ganggang eh. Yung pag maraming ganggang doon talaga. Diba? Ganggang, bagang, gano'n. Nataon lang na kumonti na kasi yung co-cover natin. Kaya nagkaroon ako ng time to watch. Oo nga. Oo. Tapos wala pa tayong bagong may ilalayag in the coming days. Wala. Next week pa. Next week. Tinan natin kung may papalit sa Nagtatapos na pala tayo. Oo, this is the end of Charot. Tinan natin kasi may may apat pang, tanggalin na natin yung Cherry Magic. Pero may 3 pang nakapila sa GMM TV na possibly pag natapos si Hidden Agenda, yun yung pumalit. So, Cooking Crush, Last Twilight, 23.5, Cherry Magic. Oo. Yung Cherry Magic, November daw, diba? So, possibly after Only Friends or Dangerous Romance pa siya. Mga ganong timelines. Yes. So let's see, ayan, hindi medyo kalmado, konti ang assignments ng shippers. Oo. Hindi ko pa napanood yung iba. Okay lang yan. Deserve. Yung iba wag na. Wag lang manood. Tama. Carry na. Kaya yun. So ayun, pag-usapan natin yung mga kung meron din kayong thoughts, opinions, and violent reactions sa ating mga na-cover this week sa social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and Shippers PH naman on TikTok. And syempre, don't forget na ang Shippers ay part ng Bunk Collective, so also follow The Bunk PH naman on all social media platforms and visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na you can listen to kapag medyo nagsawa na kayo sa pagmumukha at sa boses namin.
12. Diba? Oo. Ayan, so, ano na, wala naman na tayo nakakalimutan, no? Wrap up na natin tong episode na to. Ang ship of the week na lamang na para sa ating mga shippers. My God, ano yung ship of the week? Oh my Ako, God. ang ship of the week ko Oh my ay si God. Mew at yung Okay. audiophile. Dahil, Ay, ako Si si Pijom, saka si si Kunyay. Galing Ako yung lock sa gate. Kaninong lock? Halin lock. Yung nasa bakal o yung nasa kawayan sinabit? Ayun kay John Lloyd tsaka siya Ina. Ano to? Huwag ganon. Hindi ba yun? Mag-extra music na tayo bago pa tayo pahamak dito. Anyway, maraming salamat mga shippers at Ports and Reporters sa panonood. Ayan. Sa panonood at sa pakikinig. Kaya sana nag-enjoy kayo at abangan nyo yung mga susunod pa nating mga episodes dyan. Dahil hindi lang Wave Weekly ang ihahatid namin sa inyo. Maraming iba pa. Kaya na din. I-manifest na rin na. Bakit? Maraming pang iba ay nihatid natin. Always. Oo, di ba may chismis tungkol sa mga lock. Ayan, kaya sabay-sabay nating i-manifest ang pag-host namin sa Beluca Live in Manila. So anyway, ako inyong shipper na si Shipper VP, ang inyong Lola's boy na nasa House of Lola. Ako naman si Shipper Kevin na wala lang, mahilig sa dragon. Ako sa lock. Apparently. And from the house of Becky Lubeng Beng, ako si Shipper Rai. Paalam mga shippers. Bye! Hello.